Nora Honor, narating na ang rurok ng tagumpay sa industriya, paano ito nakamit? Napakaswerte ni Nora Honor sa kanyang movie career, dahil naipagkaloob na sa kanyang pagiging artista ang mataas na parangal bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. Ito ang dahilan kung bakit tinitingala siya sa movie industry, lalo na ng mga kapwa niya artista. Bago naging superstar at national artist sa showbiz, super hirap na buhay muna ang naranasan ng bitter-anang singer-actress na si Nora Honor noong kabataan niya sa Bicol. Paano nga ba nagningning ang mga tala ng dating dalagitang kontisera ng mga kantahan para makatulong sa kanyang pamilya? Ayon kay Nora, nakilala rin sa tawag na Ate Guy, kapos sila sa buhay noon kaya hindi siya maibili ng mga magulang ng tsinelas. Kaya naranasan niyang pumasok sa paaralan ng nakayapak. At para makaiwas sa init ng lupa, sa pilapil siya naglalakad at dumadaan din sa tambakan ng basura para makapulot ng tingga na maaaring ibenta. Maliban sa pagtitinda ng tubig sa riles ng tren, sinabi ng aktres na nagtitinda rin siya noon ng ulam tuwing tanghali para dagdag sa kita. Sa kanyang childhood, 12 years old lang siya nang magumpisa ang showbiz career niya, pero naging normal ang takbo ng kanyang childhood. Nakakapaglaro naman ako noong araw, kaya lang ang laro ko, pitpitan ng trumpo. Para kasi akong lalaki noong araw dahil sa nakagisnan kung ako yung nagtatrabaho sa magkakapatid, nag-iigib ng mabibigat, nagbebenta ng tubig sa tren. Siguro dahil doon kaya para akong naging lalaki. Ang nagpatatag sa akin, yung kahirapan po namin, dahil sa magkakapatid, ako lang ang talagang nagkaroon ng isip o plano na kailangan kong may angat yung pamilya ko sa kahirapan. So there, naging hamon sa kanya na talunin ang kahirapan. Kaya magsumikap at gumanda ang kanilang buhay. Pero ang pinagkakakitaan niya noon, ang sumali sa mga kantahan sa piyesta kung saan ang kanyang napapanalunan ay ibinibigay niya sa mga magulang na pambayad naman sa kanilang mga utang. Nagbago ang ihip ng hangin nang sumali at manalo siya sa ikalawang sabak niya sa dating singing contest na Tawag ng Tanghalan. Kwento ni Ate Guy, unang siyang sumali gamit ang tunay niyang pangalan na Nora Villamayor pero hindi siya pinalad. Sa kabila nito, hindi siya pinanghinaan ng loob at muling nag-audition gamit ang apelyido ng tiyuhin na Honor. Dito na siya nagkampiyon at naging sunod-sunod na ang mga biyaya tulad ng mga recording, TV show na, superstar, at mga pelikula. Pero gaya ng ibang sikat, dumaan din sa mga pagsubok ang career at personal na buhay ni Ate Guy hanggang sa manirahan siya sa Amerika, at nasangkot pa sa isyu ng droga, na kanyang nilinaw. Sa kabila ng mga ito, muling bumangon si Ate Guy at patuloy siya ngayong umaani ng mga pagkilala dahil sa kanyang husay bilang artista. Bilang simpat siya sa nag-iisang superstar, maraming taga-industriya ang nagpapasalamat, dahil ang mga pagpapalang kaakibat ng prestihiyosong award ang National Artist, ay na-enjoy na ngayon ng premyadong aktres. Simpleng tao lang talaga si Nora. Habang maraming artista ang umaasam na makamit din nila balang araw ang nabanggit na mataas na pagkilala, si Ate Guy ay hindi naging mayabang habang ngayon ay patuloy ang mataas na pagrespeto sa kanya ng mga taga-industriya. Para sa mga kabataang nagtataka sa patuloy na pagpapahalaga sa pangalan ng superstar, si Nora ay dati ring movie producer ng NV Productions na nakagawa ng maraming magagandang pelikula na ambag niya sa movie industry.